Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong tungkol kay sa mag-asawang Diskaya. Sabi ni Senador Ping Lacson, si Corly Diskaya ay tinatakot daw. Tinatakot ng mag-asawang Diskaya, lalo na itong si Curly Diskaya. Tinatakot ang mga kongresista. Anong pananakot? Tinatakot na ilalagay niya ang pangalan ng isang kongresista sa ledger. Ano ba yung ledger na yan? Ang ledger na yan, listahan ng mga kongresista na nagbigay sa kanila ng projects at binigyan niya rin nila ng kickbacks. Di pag nakalagay ka dun sa ledger, ibig sabihin, iimbestigahan ka dahil ikaw yung tinuturo nila Corly Diskaya na kumuha ng kickbacks mula sa kanila. Dahil nagbigay din ng projects ang mga kongresistang ito sa kanila. So ngayon, ang pananakot umano ni Corly Diskaya ayon kay Senador Ping Lacson, tinatakot ang mga kongresista na ilalagay dun sa ledger. Ay siyempre, pag linagay ka sa ledger, sa listahan na yon, iimbestigahan ka ng Blue Ribbon. Tinakot umano ng tinaguriang flood control king na si Curly Diskaya ang ilang miyembro ng Kamara na isasama ang kanilang mga pangalan sa isang ledger. Yan daw ay kung hindi sila magbabayad ng utang mula sa advance payment ng nabulilyasong proyekto, ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa isang radio interview, sinabi ni Lacson na aabot sa milyon-milyong piso ang hinihingi ng Diskaya Patriarch sa mga mambabatas para burahin ang kanilang pangalan sa listahan. Hindi rin daw ligtas ang mga DPWH official at regional directors na hinuhututan din ng aabot sa 30 to 40 million pesos. Aniya, ang mga advance na ito ay kinuha ng mga kongresista habang nasa National Expenditure Program pa lamang ang proyekto at hindi natuloy nang pumutok ang flood control issue. Biro ni Lacson, dapat ay charge to experience na lang sa mga mambabatas ang proyektong hindi natuloy dahil sumugal sila na mapupunta sa kanila ang proyekto. Bakit nila tinatakot? Ayon kay Senador Ping Lacson, marami na kasing nabigyan ng advance na kickbacks. Kumbaga, marami daw kongresista o mga officials ang binigyan ng advance na kickbacks nito ng mga Diskaya. Kasi akala nila hindi magkakaproblema tulad nitong mga nangyari ngayon sa mga investigasyon sa anomalya. Akala nila, hindi nila iniisip na mangyayari itong kampanya ng administrasyon. Dati naman kasi nilang kalakaran, kapag nakalagay na sa NEP o lalo na nakalagay na sa insertion sa House o kaya sa Senate o kaya insertion sa BICAM o lalo na pag nasagaan na. Talagang pag nasagaan na o nasa mga insertions na, nasa lista na ng mga projects, pwede nang ialok yan ng mga kongresista at senador at ng mga officials ng gobyerno. Inaalok na sa kontraktor. Nag-aagawan na ngayon mga kontraktor. Ngayon, para kung ikaw yung kontraktor, gusto mong sayo talaga maibigay yon, magbibigay ka na ng advance na pera doon sa kongresista o senador o sa official ng gobyerno para siguradong sa'yo ibibigay. Basta't nasa lista na ng NEP or ng insertions o kaya ng GAA, kahit hindi pa nare-release ang pondo, kahit hindi pa nagbi-bidding, kahit wala pang publication o ng para sa bidding, maglalabas na sila ng pera. Total, para sa kanila, sigurado naman na yan. Sa nakaraan kasi ganun. Kapag nakalagay na sa lista ng NEP, yung projects o kaya nasa insertions na o kaya nasa GAA na, sigurado na yan. Pwede ka nang sumugal, maglabas ka na ng pera. Kaya lang ang problema ngayon, hindi nga natuloy. Kasi marami sa mga flood control projects na nasa lista na, hindi na natuloy. So, ang sitwasyon ngayon, gusto ngayon ng Diskaya makabalik sa kanila yung mga in-advance nila.
Yun po yung risk nila, sir. Okay. Kung kung di po natuloy, hindi naman po namin na... Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor? Hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O, hindi pa. Hindi pa po siguro. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, base sa yung experience. Hindi ko lang po ma-sure, Your Honor, kung meron po mga gano'n na... Engineer Bernardo, tama po ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance. Pero hindi, dahil nga dito sa nangyaring sa flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yun kung halimbawa po yung hindi natuloy mag-ahabol dahil most of the times po hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Pero po Sir Gigo? Yes, please, go ahead. Kaya nga may balita si Carlo Discaya naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control nakapag-advance nagte-text sa mga congressmen naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion po, hindi po. Refund, humingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ng contractor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam. Thank you. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Kumbaga ma-refund. Ang tawag diyan refund. Ay mukhang ayaw naman ng mga kongresista. So tinatakot ni Corly Discaya ilalagay ang pangalan sa ledger kapag hindi binalik yung in-advance nila. Yun ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kumbaga may ganong mga nangyayari. Tinatakot ang mga kongresista kapag hindi binalik o i-refund yung kanilang binigay na pera, ilalagay sa ledger, ilalagay sa listahan. Anyway, tinanong na diyan si Discaya, si Corly Discaya. Sabi niya hindi naman totoo yan. Pero may reliable source daw si Senador Ping Lacson. Totoo daw yan. Hindi daw yan kasinungalingan yung sinasabi na yan. Totoo daw na mayroong ganun. Anyway, abangan natin kung anong sa sunod yatang Blue Ribbon Committee hearing, isasalang na naman yung issue na yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, may ebidensya siya, may testigo siya. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.